everyone! Welcome to Rise Up, Be Rich in Life, Love, and Money. We're your hosts, Ruthie and Mark, and we're excited to have you here at Circle of Influencers. Get ready to be inspired with different journeys and practical tips about life. Together, let's rise up. Be rich in life, love, and money. Our today's guests are Carlo and Patricia of Cafe Infinite. Step into the light, your journey starts here. Rise up, be rich, let's conquer fear. From dreams to plans with vision clear. Success is calling, let's draw near. Rise up, be rich, reach for the stars. Together we'll soar, no matter how far. With wisdom and courage we'll raise the bar. On Rise Up, Be Rich, here we are. So I'm sure curious kayo kung sino yung guest natin for today. So if I may ask, sino ba si Sir Carlo at sino si Miss Patricia? Okay. So, I am John Carlo Sablayan. Pinanganak ako sa Doha, Qatar. I am now 30 years old. And parents ko is from Bicol. Both of my parents. Si mama is sa Nabwa and si papa naman is sa Pulangi, Camarines Sur. Wow. So, kung saan nakikita yung Mayon Volcano, taga doon yung papa ko. And another thing sa akin is hindi ako tapos ng college. So, I am an undergraduate of civil engineering sa FEU, Manila. FEU. Ayan. And kami, may dalawa na kaming kids. Isang babae and isang lalaki. One is 9 years old and the other one is Magto 2 years old. Ayan. Hindi lang ako kasi. Ayun, ikaw naman, mami. My name is Patricia sa Victorets Mabanag po. And laking taytay po ako. So, graduate po ako ng Business Administration major in Marketing. Working student po ako before. And yung parents ko po, yung mom ko po is, ang kinalakihan kong business is yung sa tahian, ganyan, sa garments. And my father is OFW sa Middle East. Nagkakilala kami nung during pandemic kasi since working student ako, matagal ako bago naka-graduate. Kasi, nung umuwi si Papa galing sa abroad, so, kinailangan ko na din to. Although, dalawa lang naman kaming magkapatid. Tapos, kinailangan ko na rin tumayo sa sarili kong paa kasi meron na akong baby nung 19 ako. And then, yung una kong naging work noon is sa real estate for almost 2 years. Then, after nun sa Jollibee, sa office, sa may Ortigas. Ortigas, yes. Yun. Kaya, ang tagal ko rin bago nakagraduate ng college. Then, eto na, nung pandemic, ko siya nakilala. Actually, dati, tumira sila dun sa may kanto lang din namin. Feeling ko nakikita na kami ng mga bata pa lang kami. Wow, meant to be. Pero hindi namin talaga kilala yung isa't Kilala isa. yung isa't isa. Yung mga tita-tito namin, parents namin, nagkakamukaan, magkaibigan, pero kami hindi kami magkakilala. So, nung pandemic kasi sobrang boring kung ano-anong mag-iisip mo, download ka ng kung ano-anong app. True. Pero hindi naman ako para makipag-date nung time na yun, may na-download akong app. Tapos bigla siya nag-message, hindi ko siya kilala. In-entertain ko naman kasi sobrang boring. Sobrang boring talaga. As in, hanggang sa friendship, hanggang sa tinulungan niya ako kung na makagraduate, may submit yung mga kailangan ko para makaabot ako sa
pag-graduate talaga. Kasi graduating na ako noong time na yun, 25 ako noon. And then, hanggang sa na-develop yung friendship, tapos naging kami na din. Wala nang paligoy-ligoy dun sa part na yun. Tinanong ko siya, tayo na lang? Sabi niya, sige, tayo na. Guwapo, no? Ang pogi ni Guwapo! Sir Carlo, ah. Haba ng hair. Yun. Kasi ayaw ko ng mga cringe na ba? Straightforward na. Straightforward. Diretsahan lang tayo. Gusto lang ni Miss Patricia na talagang klaro. No? Tama. Para walang confusion. May commitment. Yes. Then, nung pandemic, nag-iisip-isip kami kung, syempre ang hirap din, wala naman. Siya may work pa siya nun kahit konti. Ako, kakagraduate lang. So, siya may business nung time na yun. Ako, nag-iisip din ako kung paano tayo magbi-business. Then, hanggang sa napag-isipan namin na una naming naging business is mag-resell ng mga shorts. Okay. Kasi since Tagaytay Garment Oo, din garment. kayo. Garment. Habang nag-a-apply ako ng trabaho, hanggang sa natanggap ako dun sa logistic, tapos napag-alaman namin na dun din pala pinapadala yung sa shop, gaya na sa Shopee, sa mga Lazada, ganyan. So, yun yung pinasok una namin na business. Tapos, hindi namin kasi alam din na magbo-boom yung garments namin na sinimulan. Kasi, pandemic eh. Pero, nagulat kami na ang daming nag-o-order. Nung una, parang trip-trip lang. Ba? Trip-trip lang. Pero nung mga magno-November na, malapit na yung Pasko, kailangan na namin siyang seryosohin kasi sa loob ng isang araw, parang umaabot ng 300 na parcel yung Orders. kailangan, yung orders na namin. Mm. Tapos yung, syempre kumukuha lang kami sa supplier, hindi na biglang kinat ng supplier kasi syempre mas malaki yung kikitain niya eh. So Yes, naiintindihan yes. naman namin, wala kaming masamang loob doon. Tapos, ang ginawa namin, may enough naman kami na ipon. Tapos, nanghiram kami sa pinsan niya ng konti, pangdagdag. Sabi ko, since lumaki naman ako sa tahian, alam ko yung mga kalakaran, saan kukuha ng tela, paano bubuuin. Alam ko yan, bata pa ako. Kasi nakikita ko na sa mami ko eh. Yes. Di, sabi ko sa kanya, since ang dami na naman ng mga warehouse ng tela dito, ito una natin gagawin. Hanggang makapagpatahin na kami ng sarili namin na nagawa na namin, na ibigay namin. Kaya lang, nung mga time na yun, nagkaroon siya ng opportunity sa construction. So, since may background nga ako sa construction, since civil engineering yung kinukuha kong course, yung pinsan ko kasi, isa siyang license na civil engineer and meron siyang license para mangontrata. Since yung mga kontrata niya is nasa province, sabi ko, paano kaya kung mangontrata tayo dito tapos ako yung mag-handle? So, ganun yung nangyari. Pumasok kami sa isang company na para mag-subcontractor ng mga kailangan gawin. And yung company na yun is kung nasaan yung papa niya. So, president yung papa niya dun sa company na yun. So, hindi siya naging madali since wala akong experience sa paghawak ng tao eh. Yes. So, grabe yung pressure, grabe yung pagsa-self-pity din, pati yung pagiging down mo kasi madami kang pagkakamali na nagagawa eh. Since nandyan naman siya talaga yung, kumbaga, nag-uplift sa akin. Most of the time, may kita na lang niya ako, nakatulala na lang talaga ako kasi hindi ko na alam kung anong gagawin, paano ba to, saan nakukuha ng pera, ganyan, wala naman akong ganito. Tapos dinidigdig pa ako ng ibang engineer doon. Iba talaga yung experience na yon. And I think yung mga panahon na yun yung nagpatatag talaga sa amin dalawa. Yun, na-down siya kasi nung nagda-drive siya, tapos nakikita ko tumutulo yung, nangingilid na yung luha niya, tapos patulo na yung luha niya. Hindi siya pwedeng ba-down kasi baka mamatay kang dalawa. Nagda-drive siya. So, nung time na yun, nakita ko rin grabe yung pressure sa kanya. Kasi nung time na yun,
parang paalis na rin ako dun sa logistics kasi kailangan ko rin siyang samahan, ganyan. May maisuggest na ganito, tulungan sa manpower, maghanap ng tao. So, ang nangyari kasi doon talaga sa relationship namin, more on yung parang friendship na naghihilahan pataas. Yes. So, hindi naman namin talagang pinairal yung relationship na jowa-jowa lang. Yung friendship, para kami mag-best friend na nagtutulungan. Correct. So, yun yung naging ano namin. Ang hirap lang din kasi talaga nung nape-pressure na siya. Sabi ko, hindi siya pwedeng ma-down. Kasi madadamay din yung ano ko. Baka, kung maaawa ko sa kanya, kailangan tulungan ko siyang gumawa ng paraan paano malulusutan to. Yan, no? So, ang daming nating learning sa journey nyo as business partners and partners in life. Now, it's one thing to manage a business, pero gusto namin malaman, ano ba yung money hack ninyong dalawa when, Yes, kasi nabanggit nyo kanina na hindi naman kayo talaga nag-umpisa na sobrang daming pera, di ba? Pero you chose to become a business owner. Yeah. And hindi lang kayo nagstay as an employee. Siguro ito yung i-share natin sa ating mga viewers, especially yung mga gustong magnegosyo. Yeah. So, yung money hack na tinatawag namin is dapat talaga nakahiwalay yung pera ng negosyo sa pera nyo personal. And pagdating kasi sa pera ng negosyo, pag pera ng negosyo lang yun. So, if ever man na sobrang laki na nung savings nung pera ng negosyo, tsaka ka lang kukuha ng certain percentage para ilagay dun sa bank nyo para i-invest ba yun sa lupa or para i-save muna para Sa personal. para personal or magtatayo tayo ng bagong branch. Yun yung mga gagamitin nating pera. So, tamang allocation ng pera pagdating sa business and ganun din, tamang allocation din pagdating sa personal. Kasi may mga pamilya din kaming sinusuportahan. Kumbaga, syempre, kailangan mag-abot kay mama, kay papa, kay mami, kay daddy. Then, mayroon pa kaming 2 bata. So, kailangan naming pondohan yung future nung mga anak namin. And also, para din sa personal life namin na makapag-enjoy kami. Enjoy namin yung pera. Yun talaga yung wag din kakalimutan pagka nagnegosyo ko. Pero yung iba kasi, sumusobra eh. Yun naman yung mali ng iba. Yung pera ng negosyo, yun yung pinang-travel, ganyan. So, yun yung isang dahilan kung bakit nagpe-fail yung isang taong nagnenegosyo. Ginagamit niya sa pangsariling kaligayahan yung pera ng negosyo niya. So, yun, dapat talaga nakabukod yung panggala. Tama. pero maganda yun, no? Tapos Naka-budget. lagi ka nakaabang sa mga 1-1, 2-2, 11-11, ganyan. Para sa mga Para kurang makasave. Kasi, ano naman eh, kami naman yung, hindi kami parang palagay na kami lang yung nag-e-enjoy. Dapat yung kasama natin na tumutulong sa atin, sa negosyo natin, nagpapalago, dapat na-experience din nila to more than sa atin. Deserve din nila to. Kasi kung sino pa ba yung tutulungan namin, edi yung tinutulungan din kami. Correct. And kaya kayo blessed kasi you are also blessing your blessings to your employees. Kasi 'di ba? Tama po yung sinabi ni Patricia na sila yung dahilan kung bakit kayo nag-grow. Ang bilis ng oras. We're now ending our episode. May mga gusto po ba kayong pasalamatan at i-promote sa ating audience? Ikaw na muna. Yun. Unang-una, grateful and thankful ako kay Lord. Lalong-lalo na sa opportunity na binigay niyo po sa amin na ma-interview niyo dito sa episode na to. And gusto ko din pasalamatan si Boss Ting, syempre, mga staff namin, yung organization namin na GCI, lalong-lalo na kay Boss RDR. Ayan, sobrang thankful ako. Kumbaga, kung nasan kami ngayon, dahil sa tulong nila yun eh.
sobrang thankful and thank you, boss. And sa mga parents namin, grabe, iba yung suporta na binibigay and pinapakita nilang pagmamahal sa amin ngayon. Sobrang na-appreciate namin. Iba talaga, as in. Hindi namin akalain na may papakita nila yung ganong klase ng pagmamahal At support. at suporta sa amin. And lalong-lalo na, siyempre sa wife ko, thank you for being here with me. And yun, na-interview tayong dalawa, achievement na natin to. Tama. Kasi unang beses to na may interview kami dalawa eh. Madalas ako lang mag-isa. Yes. So, Nandun lang ako sa ano. nanonood lang siya. Tapos, sumusuporta lang. So, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Yay! Siyempre, libre mo ako. Ayun. Siyempre, aside from being grateful and thankful sa'yo dahil nandito ka lagi sa tabi ko, gusto ko lang din paalam sa'yo na kahit ano naman na pag-awayan o misunderstanding na magkaroon tayo. Nag-aaway, B. Ano man yun, di ba? Lagi naman kitang pipiliin eh. Lagi yun. Kasi kung ano man yung meron ako ngayon, ano man meron tayo ngayon, ikaw lang naman kasama ko noon eh, hanggang ngayon. So, mahal na mahal kita. Pwede po ba akong bumati? Yes. So, binabati ko po yung kapatid ko na nasa Greece ngayon na happy birthday. Mahal na mahal kita, pakatatag ka. Magkikita din tayo, dadalawin kita dyan. Wait mo lang si ate. I love you. Tapos sa mga staff po namin, salamat kasi ngayon mas nagiging open, mas nagiging close pa tayo sa isa't isa. Salamat kasi kahit wala kami dyan, kinakaya niyong i-handle lahat ng inyo na hindi na nakakarating. Ang gagaling ninyo, sobrang proud na proud ako sa kami. inyo. Thank you. Thank you. Mahal na mahal namin kayo. Sobra. Tapos sa aking pinakamamahal na partner, salamat kasi sa mga times na sobrang hirap na minsan hindi ko rin alam kung paano natin nalusutan lahat yun. Lakas ng loob, ganyan. Pag down ako, ikaw yung malakas, ganyan. Salamat kasi ganun yung relationship na meron tayo, na mas umiral yung friendship at saka yung pagpapatatag sa isa't isa. Salamat, sobrang salamat. Thank At you. mahal na mahal kita. Tayo rin, mag-holding hands. Nanggit ako. Grabe, no? I'm sure yung mga audience natin maraming natutunan kay Yes. Carlo at saka kay Patricia. Ako personally, ang ganda ng journey nila. No? Yung perseverance in life, in business, yung talagang walang guarantee ang business, wala rin guarantee ang buhay. But instead of focusing on the problem, you focus on the solution. Ano yung gagawin ko kinabukasan? Kaysa tumambay ka dun sa nangyari kahapon. Correct. And ang guaranteed lang naman talaga ay yung kayo at Yes. yung tayo. Yes. Yan. Ikaw, ano Diba? learning mo? Yung learning ko, dapat tinutulog kapag cluttered yung isip ng parehas, nating parehas, lalo na kapag mag-asawa or mag-jowa dyan na nagnenegosyo, itulog nyo muna. Tapos, kinabukasan, pag clear na yung mind ninyo, yan, ikapin ninyo. Punta kayo sa Cafe Infinite. Yan. Parang mas romantic. Mas romantic at maganda ang place. Yes. Yan. And lastly, no, in terms of money, napaka-importante na meron kang disiplina na huwag mong paghaluin yung pera ng negosyo dun sa personal na pera. Tama. Dapat alam mo kung saan, hanggang saan lang yung pwede mong galawin na pera at kung ano yung perang dapat itabi mo at gamitin rin para mas mapalago pa yung negosyo. At huwag kalimutan na mag-budget para sa inyong fund. Fun. And yes, dapat meron talagang travel, yung us time, especially, no, dalawa yung anak nila. At marami pa silang responsibilities to each other's
family. And nakakatuwa talaga na matutunan natin to know your business intention. Ano ba yung intention mo? Kumita lang ba talaga ng pera? Or tumulong sa kapwa natin, especially to those who are in need, na nagtitiwala sa atin bilang isang empleyado. Yan po ang kilig moments natin for this episode. So together, let's rise up. Be rich in life, love, and money!